Hindi ang pinakamalaking tanong kung interesado ba ang Lakers kay Jonathan Kuminga. Ang tunay tanong ngayon ay ito, sino ang kailangang isakripisyo para makuha siya? Dahil kung matutuloy ang deal, may isang importanteng Lakers defender na posibleng mawala kasama pa ang isang valuable future asset. At kapag nalaman ninyo kung sino ang pinakamalapit na mapasama sa trade, mapapaisip kayo kung sulit ba talaga si Kuminga para sa Lakers. Tara at pag-usapan natin yan. Unahin nating linawin ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga ay huling naglaro para sa Atlanta Hawks matapos siyang makuha mula sa Golden State Warriors noong February. Pero matapos hindi gamitin ng Atlanta ang kanyang team option, naging unrestricted free agent si Kuminga. Samantalang si Jared Vanderbilt ay nasa roster pa rin ng Los Angeles Lakers. Hanggang ngayon wala pang opisyal na trade or sign and trade agreements sa pagitan ng Lakers at Hawks. Bakit nga ba interesado ang Lakers kay Jonathan Kuminga? Madaling makita kung bakit gusto ng Lakers si Kuminga. Bata pa siya, athletic, malakas umatake sa ring at kayang maglaro bilang forward sa tabi ni Luka Doncic. Noong nakaraang season nga, nag-a-average ito ng 12.2 points, 5.6 rebounds at 2.3 assists habang naglalaro siya sa Warriors at Hawks. Hindi pa ito superstar production pero may physical tools at offensive potential si Kuminga na mahirap makita sa ibang available na forwards. Maaari siyang tumakbo sa transition, umatake sa open lane at makatanggap ng easy scoring opportunity mula kay Luka. Dahil dito, sino ang posibleng mawala sa Lakers? Dito na pumasok ang pangalan ni Jared Vanderbilt. Ayon sa mga ulat, isa sa mga nakapag-uusapang trade framework ay si Kuminga papunta sa Lakers habang maaaring matanggap ng Atlanta si Vanderbilt at ang 2032 first round pick swap ng Los Angeles Lakers. Pero hindi ibig sabihin na final na ito. May mga ulat din na nagsasabing hindi interesado ang Hawks na kunin ang kontrata ni Vanderbilt. Kaya kahit siya ang pinaka-binabanggit na posibleng outgoing player, wala pang kasiguraduhan na siya na talaga ang aalis. Kung ayaw ng Atlanta kay Vanderbilt, posibleng kailangan ng Lakers ang third team na tatanggap sa kanyang kontrata bago mabuo ang deal. Ano naman ang kapalit para sa Lakers kung gagawin nila ito? Kung mawawala si Vanderbilt, mawawala ng Lakers ng isang defensive specialist. Hindi siya malaking scorer pero nagbibigay ito ng rebounding hustle, versatility at depensa laban sa mga elite perimeter players. Si Kuminga naman ay mas explosive sa offense at may mas mataas na scoring upside pero hindi pa rin siya consistent na shooter at kailangan pa niyang patunayan na kaya niyang maging reliable na isang team na gustong manalo ngayon. Sa madaling salita, ang Lakers ay maaaring magpalit ng proven defensive role player para sa mas batang forward na may mas malaking offensive potential. Hindi lamang si Vanderbilt ang dapat pag-isipan ng Lakers. Kung isasama rin nila ang kanilang 2032 pick swap, binibitawan nila ang isang future asset na maaaring maging mahalaga kapag mas matanda na ang kasalukuyang roster. Kung kailangan pa ng additional player o third team, maaari pang tumaas na ang presyo. Kaya hindi sapat na itanong kung magaling ba si Kuminga. Ang tamang tanong ay kung mas gaganda ba ang Lakers pagkatapos ng lahat ng kailangan nilang isuko. Eto mga ka-fast break, kung para sa inyo, papayag ba kayo na mawala si Jared Vanderbilt at ang 2032 pick swap para makuha lang si Jonathan Kuminga? I-comment na inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow na rin sa ating mga social media account. Peace out mga ka-fast break!